Liblib ang baryo ng San Isidro, nasa gitna ng malawak na kagubatan, bulubundukin at malayo sa bayan. Tahimik ang lugar pero may kakaibang kilabot, parang may nagmamasid sa dilim, may bumubulong sa hangin. Mahirap ang buhay sa San Isidro. Umaasa lang ang mga tao sa biyaya ng kalikasan. May mga kwentong katakutan na pinagpapasa-pasahan, mga nilalang ng dilim, mga kaluluwa at mga mangkukulam. Isa sa mga kwentong iyon ang tungkol kay Aling Ising, isang matandang babae na nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa gubat. Mag-isa lang siya sa buhay. Si Aling Ising ay kilala sa baryo. Tahimik siya at mahiyain. Bihirang lumabas ng bahay. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot. Kapag nagkakasakit ang mga tao sa baryo, sa kanya lumalapit. Hindi lamang dahil sa kanyang mga gamot, kundi dahil na rin sa kanyang malasakit at pag-aalaga. May alam daw siyang mga halaman na nakakagamot. Ang kanyang kaalaman ay minana pa mula sa kanyang mga ninuno at ito'y pinagyaman niya sa paglipas ng panahon. Ngunit may nagsasabi rin na mangkukulam si Aling Ising. Ang kanyang tahimik na pamumuhay at kakaibang kaalaman ay nagdudulot ng takot sa ilan. Dahil sa kanyang pagiging tahimik, maraming haka-haka ang lumalabas tungkol sa kanya, lalo na't bihira siyang makipag-usap sa mga tao dahil sa kanyang kakaibang mga gamot. Ang mga halamang ginagamit niya ay hindi karaniwang nakikita sa baryo, kaya't marami ang nagtataka kung saan niya ito nakukuha. At dahil sa mga itim na paru-paro na laging nakapaligid sa kanyang kubo. Ang mga paru-paro ay tila may kakaibang koneksyon sa kanya na nagdudulot ng takot sa mga tao. Natatakot ang mga tao kay Aling Ising. Ang kanilang takot ay bunga ng mga kwentong naririnig nila tungkol sa kanya. Ngunit kailangan din nila siya. Sa kabila ng kanilang takot, hindi nila may kakaila ang tulong na naibibigay niya sa kanila. Lalo na kapag may sakit. Ang kanyang mga gamot ay napatunayang epektibo, kaya't kahit natakot, lumalapit pa rin sila sa kanya. Isang halo ng takot at paggalang ang nararamdaman nila sa matanda. Sa bawat paglapit nila kay Aling Ising, dala nila ang pag-asa na gagaling sila, ngunit dala rin ang takot sa misteryo ng kanyang pagkatao. Matagal na may paniniwala sa mahika sa baryo ng San Isidro. Ang baryong ito ay matatagpuan sa isang liblib na lugar, malayo sa modernong kabihasnan. Dito, ang mga tao ay namumuhay ng simple at tahimik, ngunit puno ng mga kwento at alamat na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Mula pa sa kanilang mga ninuno, ang mga kwentong ito ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang mga larawan ng kanilang mga ninuno ay nagsisilbing paalala ng kanilang makulay na kasaysayan at kultura. Kwento ng mamaligno, mga sumpa, at mga anting-anting. Ang mga kagubatan sa paligid ng baryo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Dito, sinasabing nagaganap ang mga ritual at seremonya na naglaglayong protektahan ang komunidad mula sa mga masasamang espiritu. Bahagi na ito ng kanilang kultura. Ang mga pagdiriwang at selebrasyon ay hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para rin sa pag-alala at paggalang sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang mga sayaw at awit ay may malalim na kahulugan at simbolismo. Sa bawat henerasyon, may mga piling tao na nagmamana ng kaalaman sa mahika. Ang mga matatanda sa baryo ay nagtuturo sa mga kabataan ng mga sinaunang kaalaman at kasanayan. Ang mga piling ito ay pinaniniwala ang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu at gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan ng komunidad. Ginagamit nila ito sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay nagiging mga manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot at ritual upang pagalingin ang mga may sakit. Ang iba naman ay nagiging mga tagapayo na nagbibigay ng gabay at proteksyon sa mga nangangailangan. May mabuti at mayroon ding masama. Ang kapangyarihan ng mahika ay maaring gamitin para sa kabutihan o kasamaan, depende sa intensyon ng gumagamit. Ang mga kwento ng mga sumpa at mga maligno ay nagsisilbing babala sa mga tao na maging maingat sa paggamit ng kanilang kaalaman. Depende sa intensyon ng gumagamit. Ang bawat aksyon ay may kaakibat na responsibilidad,
At ang mga tao sa San Isidro ay natutunan na igalang ang kapangyarihan ng mahika at gamitin ito ng may pag-iingat. Ang mga kwentong ito ay pinaniniwalaan ng mga tao sa San Isidro. Ang mga alamat at kwento ng kanilang mga ninuno ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pag-uusap at pagtitipon, ang mga kwentong ito ay muling binubuhay at pinapalaganap. Nagsisilbi itong babala at gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga kwento ng mahika at kababalaghan ay nagbibigay ng aral at inspirasyon sa mga tao na nagtuturo sa kanila ng mga tamang asal at pagpapahalaga. Isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang mga misteryo ng San Isidro ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na lampas sa ating pangunawa. At ang mga ito ay bahagi ng ating makulay na kultura at kasaysayan. Isang araw, may kakaibang nangyari sa baryo. Nagsimula ito sa pagdami ng mga itim na paru-paro. Nagliliparan sa paligid ng mga bahay, dumapo sa mga halaman at puno, kasabay nito ang pagkalat ng sakit. Maraming tao ang nilagnat, nahihirapan huminga at nanghihina. Walang makapagsabi kung ano ang sanhi ng sakit. Wala ring makapagpagaling. Naalala ng mga tao ang mga kwento tungkol kay Aling Ising, ang mga itim na paru-paro, at ang kanyang mahika. May nag-isip na baka siya ang may kagagawan ng lahat. Baka isinumpa niya ang baryo. Gabi ng pangamba. Sa isang tahimik na baryo, isang gabi ng pangamba ang bumalot sa mga tao. Ang dilim ng gabi ay tila nagdadala ng masamang balita, at ang bawat tunog ay nagdudulot ng takot sa kanilang mga puso. Puno ng takot ang mga tao sa baryo. Ang mga bata ay umiiyak, at ang mga matatanda ay nag-aalala. Ang bawat isa ay nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa gitna ng baryo, nag-uusap-usap at nagbabalak kung paano haharapin ang kanilang kinatatakutan. Nagulong sila sa kanilang mga bahay. Ang bawat pinto at bintana ay nakasara at ang mga tao ay nagmamasid mula sa kanilang mga tahanan. Umaasang ligtas sila sa loob. Nagdasal at humingi ng tulong sa Diyos. Ang kanilang mga panalangin ay puno ng pag-asa at takot. Umaasang may magliligtas sa kanila mula sa kanilang kinatatakutan. Sa gitna ng pangamba, may ilang mga kalalakihan ang nagpasyang puntahan si Aling Ising. Sila ay nagtipon-tipon, dala ang kanilang mga sulo at itak, handang harapin ang anumang panganib. Gusto nilang malaman ang totoo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon, at ang kanilang mga puso ay puno ng tapang. Kung siya nga ang may kagagawan ng lahat. Ang mga kalalakihan ay nagtanong kay Aling Ising, umaasang makakuha ng kasagutan sa kanilang mga tanong. At kung paano mapapagaling ang mga may sakit. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay naghihirap at kailangan nilang malaman kung paano sila matutulungan. Dala ang sulo at matatalim na itak. Naglakad sila patungo sa dulo ng baryo. Ang kanilang mga hakbang ay mabibigat at ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Sa kubo ni Aling Ising, ang maliit na kubo ay tila nagtatago ng mga lihim at ang mga kalalakihan ay handang malaman ang katotohanan. Ang hangin ay malamig at mabigat. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila nagdadala ng masamang balita, at ang mga kalalakihan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Parang may nagmamasid sa kanila sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa paligid, umaasang walang panganib na darating. Pagdating sa kubo ni Aling Ising, kumatok ang mga kalalakihan. Walang sumagot, ngunit bukas ang pinto. Dahan-dahan silang pumasok, maingat sa bawat hakbang, madilim sa loob. Tanging liwanag lang mula sa sulo ang nagbibigay liwanag. Amoy lupa at mga halaman ang sumalubong sa kanila. Nakita nila ang mga gamit ni Aling Ising. Mga bot, garapon at mga tuyong halaman. Sa gitna ng kubo, nakita nila si Aling Ising. Nakahiga sa sahig, hindi gumagalaw. Patay na. Sa tabi niya, may isang libro. Lumapit ang isa sa mga kalalakihan at binuksan ito. Sa loob ng libro, nakasulat ang katotohanan. Hindi si Aling Ising ang may kagagawan ng sakit. Isang uri ng lason halaman ang sanhi ng lahat. Nadala ito ng mga ibon mula sa kabilang bundok.
Ang mga itim na paru-paro ay naakit sa lason, kaya naman dumami sila sa baryo. At si Aling Ising sinusubukan niyang gumawa ng gamot gamit ang libro. Ngunit hindi niya natapos. Naunawaan ng mga kalalakihan ang lahat. Hindi masama si Aling Ising. Tinutulungan niya sila. Puno ng pagsisisi, bumalik sila sa baryo. At ibinahagi ang katotohanan. Nalaman ng mga tao sa baryo ang katotohanan. Nagsisi sila sa pagduda kay Aling Ising. Sa huli, pinagtulungan nilang hanapin ang lason halaman at sinunog ito. Unti-unting nawala ang sakit. Bumalik sa dati ang buhay sa baryo, ngunit may mga bagay na hindi na maibabalik. Ang takot, ang pagdududa, at ang alaala ni Aling Ising. May mga nagsasabi na nakikita pa rin nila ang mga itim na paru-paro, lumilipad sa dilim. Isang paalala sa misteryo ng mangkukulam sa Samar. Naging alamat ang kwento ni Aling Ising, isang paalala sa mga tao sa Baryo San Isidro na huwag magpadala sa takot at duda at na ang tunay na mahika ay nasa kabutihan ng puso. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kakaibang kilabot sa baryo, isang misteryo na hindi lubos maintindihan. At sa bawat henerasyon, ipapasa ang kwento, ang alamat ng mangkukulam sa Samar.